Ilang beses nang nagkaroon ng hold-upan sa mga mall na kinasangkutan ng mga armadong grupo. Karaniwang target ng mga bangko, money changer, sanglaan o tindahan ng mamahaling alahas. Ang mainit na balitang hatid ni Maria Bulaklak Osente. Tanghaling tapat noong October 18, 2009, pinasok ng 6 na armadong lalaki ang isang jewelry shop ng mamahaling relo sa Greenbelt 5 sa Makati City. Nakasuot ang uniforme ng SWAT ng mga sospek. Napatay ang isa sa kanila na makipagbarilan sa mga rumespondeng pulis. Tumakas naman ang 5 pa nila kasamahan, bitbit ang 2 milyong pisong halaga ng mga relo. Matapos ang halos 2 linggo, napatay sa follow-up operation ng NBI sa Compostela, Cebu ang 4 pang sospek sa panloloob sa Greenbelt 5. Oktubre naman noong 2011, 5 armadong sospek ang nang-hold up sa mga empleyado ng isang bangko na nagde-deliver noon ng 5 milyong piso sa isang money changer sa loob ng Robinson's Place sa Dasmariñas City, Cavite. Patay sa pamamaril ng mga sospek ang bank teller at 2 security guard. Nakatakas sa mga sospek. Pebrero ng isang taon, 2 ang patay habang isa ang sugatan sa napurnadang pagnanakaw sa isang armored van sa May Alabang Town Center sa Muntinlupa City. Isang buwan matapos, na-hold up din ang mga nagde-deliver ng pera sa isang money changer sa Robinson's Galleria sa Ortigas Avenue, Quezon City. Nagkaroon ng barilan sa pagitan ng mga gwardya at ng mga hold-upper. Isa ang namatay. 6 naman ang nasugatan ng magpasabog pa ng granada ang mga sospek bago tuluyang tumakas. Sa ngayon, naaresto na ng mga pulis ang 2 sa mga sospek at patuloy ang paglutas sa kaso. Wala pang 3 buwan ang lumipas, muli na namang inatake ng mga hold-upper ang isa pang sangay ng Robinsons. Sinundan ng mga sospek ang teller ng Robinsons Bank na nooy papunta sa armored van na nakaparada sa basement ng Robinsons Metro East sa Pasig City. 4 ang sugatan sa barilan sa pagitan ng mga security escort at mga sospek. Tumakas sa mga hold-upper, bit-bit ang mahigit ₱200 milyong. Mahigit 1 buwan lang matapos ang insidente, na-hold up ang sangay naman ng isang pawn shop sa Metro Point Shopping Mall sa Pasay City. Binasag ng mga sospek ang salaming pinaglalagyan ng mga alahas. Mahigit ₱30 milyong ang halaga ng alahas ang natangay ng mga sospek. Maria Bulaklak Ausente, GMA News.